Breathe for. Hello, ako nga pala si King ng Cabogueros. Gusto ko lang i-share sa inyo yung storya namin ng nanay ko. Gusto ko lang i-share kung gaano ka-supportive yung nanay ko sa akin. Kasi feeling ko hindi naman lahat ng nanay is kagaya ng nanay ko. Siguro para sa akin kasi sobrang rare ng nanay ko. Yung nanay ko yung tipo na nanay na susuportahan ka sa kahit na anong bagay basta alam niya na tama yung ginagawa mo. Tapos, alam niyang magiging masaya ka pag ginawa mo yung bagay na yun. Tapos, siya yung nanay na kahit saan ka magpunta, kukulitin ka niya, gusto niya mag-update ka sa kanya. Gusto niya may picture, gusto niya makikita niya ako. Sobrang mahal na mahal ko yung nanay ko kasi siya lang yung talagang nakakaintindi sa akin sa lahat ng mga bagay. Nagdodota ako o kung ano mang ginagawa ko. Wala, gusto niya lang, kukwentuhan ko siya kung ano ba tong laro na to o ano ba tong pinuntahan ko. Minsan kahit yung one time nga nag-inom kami, tinanong niya kung anong ininom ko eh. Tinatanong niya anong lasa niyan, ganyan. Ganun ka supportive yung nanay ko. Never niya akong hinadlangan. Siguro dahil ganito rin ako na ang bisyo ko eh inom lang, pero pag may occasion lang naman yun. So talagang supportive siya sa akin. Hindi rin siguro ako napariwara dahil ganun yung nanay ko kapag mahal sa akin. Tsaka kay mama ko natutunan kung paano, bago ako mapunta sa stage na ganito, na naalis or nag-e-enjoy sa labas nung bata ako, siya mismo ang nagturo sa akin sa lahat ng mga gawaing bahay, paano maglinis, magwalis, maglaba, maghugas. Lahat yan tinuro sa akin ng nanay ko. Tsaka ilang beses muna ako napalo, napingot, nasigawan, nasermonan, bago siya maging ganito. Tsaka siguro napansin niya rin nang lumalaki na ako na yun nga, dadating talaga sa time na magiging matured na ako. So para naiintindihan niya na yung mga kailangan kong gawin. Kaya ngayon, hindi niya na ako sinisermonan. Lagi niya lang akong tinatanong kung kamusta ba ako, kung ano na bang ginagawa ko. Gusto niya lang lagi malaman kung kumain na ba ako. Kasi pag magagalit yun eh, pag alam niyang kunwari umalis ako tapos hindi ako kumain hindi ko na-enjoy, doon lang siya magagalit eh. Pero sa lahat ng bagay nakasuporta talaga siya sa akin. Kaya yung mga kaibigan ko nga naiinggit talaga kasi may nanay ako na kagaya niya. Kasi yung ibang mga nanay talagang hanggang sa paglaki ng anak mahigpit sila sa mga anak nila. Hindi naman lahat, pero karamihan ganun. Hindi rin naman natin masisisi kasi ganun sila magmahal sa anak nila. Pero yung nanay ko kasi ganito siya magmahal sa aming magkakapatid. Kumbaga dun niya na-express yung pagmamahal niya sa amin. Kaya ngayon medyo nalulungkot ako kasi yung nanay ko lagi namin sineselebrate tong Mother's Day. Lagi kami lumalabas. Talagang tong Mother's Day hindi ako pwede umalis. Ilalaan namin to kasi magde-date kami. Either manonood kami ng sine o kakain sa labas o kaya manonood kami ng movie sa bahay habang kumakain. Ganun namin sineselebrate Pero ngayon kasi dahil yun nga, malayo yung nanay ko sa akin ngayon, hindi rin ako makakauwi. Sobrang nalulungkot ako kasi hindi ko siya makakasama ngayong Mother's Day. Siguro babawi na lang ako pag uwi ko, kaya hintayin mo ako dyan. Message ko kay mama, sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa pagpapalaki mo sa akin. Kasi siguro hindi ikaw yung naging nanay ko, baka iba yung naging ibang klaseng tao ako. Hindi ako magiging ganito, hindi ako magiging malinis, masipag. Hindi ako magiging ganito kung hindi ikaw siguro yung nanay ko. Hindi mo ako nasermonan, napalo at napingot sa mga araw na tinuturuan mo pa lang ako at ginagabayan. Maraming salamat dahil pinalaki mo ako ng punong-puno ng pagmamahal. Gusto ko lang sabihin sa iyo na proud ako na naging nanay kita. Hindi ko man sa'yo nasasabi lagi na mahal kita, pero mahal na mahal kita, ma. Sobrang
mahal na mahal kita, ma, kaya habang wala ako dyan, iingat ka dyan at antayin mo lang ako dyan kasi baka next month makauwi na ako dyan. Saka na lang natin i-celebrate yung Mother's Day. Ayun lang. Sobrang proud ako, ma, na ako yung naging anak mo at ikaw yung naging nanay ko. Kaya kayo mga kakulay, kung may chance kayo ngayon na mayakap yung nanay nyo o masabihan ng I love you, gawin nyo ng Mother's Day kasi araw nila to. Kahit ganyan yung nanay natin, tingin ko kailangan nila yon maramdaman. Kung kaya nyo iparandam ngayon, iparandam nyo na. Kasi hindi sa lahat ng oras magagawa natin to para sa kanila. Ayun lang. I love you, ma.